Ito na mga kababayan, Bongbong Marcos, pinagre-resign na po ang lahat ng mga sekretaris o lahat ng mga kanyang kabinites. Pinagre-resign na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Papalitan na po niya lahat ang mga sekretary na kanyang tinatalaga o kanyang mga cabinet member. Papalitan na po niya lahat. Nananawagan siya na magpasa na po ng resignisyon. Ayon dito sa balita ng Philippine Star, it's time to realign government. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on May 22 has asked all cabinet secretaries to tender their courtesy resignation to recalibrate his administration after recent election. This is not business as usual. Marcos said, the people have spoken and they speak result, not politics, not excuses. Whether we hear them and we will act. Marcos asked all cabinet secretaries to tender courtesy resignation. Ayan na po mga kababayan. Pinagre-resign na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretary, yung mga USEC secretary. Pinagre-resign na po niya at kanya na pong papalitan silang lahat. Ito na mga kababayan, mukhang mukhang natauhan na po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari. Mukhang natauhan na po, mukhang nakakausap na po ata ni Senador Jaime Marcos ang kanyang kapatid at na-advise na po ng maayos. Kaya yan, nakapag-desisyon na po siya na magpasa ng resignation ang kanyang lahat na kabinete dahil kanya na pong papalitan. Grabe to mga kababayan, exciting ito mga kababayan. Ano po bang masasabi nyo dito? Ito na siguro ang pagkakataon na seryoso si BBM na makipagbati o makipagkaibigan ulit sa mga Duterte. Pero may kondisyon po yan na sana unahin po niyang pauwiin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas para po matanggap ng mga Duterte kung totoo po o kung sincero ba siya sa kanyang mga sinasabi. Sana nga sincero siya at hindi po budol. Pero ito na po, nanawagan na po. Paano naman po yung mga sekretary na medyo maangas-angas? Paano na lang to si Claire Castro, si Ate Claire? Kasama po ba dito sa pinagre-resign? Si Ate Claire, di ba? Isa ding sekretary yan, di ba? PCO secretary. So, ibig sabihin, kasama siya sa pinagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na, pinapapasa na po sila ng resignation. Yung mga medyo maganon dyan, maaalis na po sa pwesto. Siguro, maraming nagulat sa balitang ito. Marami pong nagulat. Ito po ngayon yung viral na mga balita ngayon. Dahil nakakagulat po. Dahil pinag-resign na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang lahat na kabinete. Lahat ng mga USEC secretary, pinagre-resign niya. Paano na lang po si Ate Claire? Kasama po ba siya dito? Malamang siyempre dahil lahat lilinisin, papapalitan. Papalitan po ang lahat. Magtatalaga ng bago at sana yung itatalagang bago ay matitino po at talagang para sa taong bayan. Hindi sa mga pansariling interes lamang. Ito na, mukhang marami pong kakabahan po dito sa pangyayari ito. Marami po talagang kakabahan. Yung mga may mga pansariling interes na nakaupo ngayon na nasa ni Pangulong Bongbong Marcos, kakabahan na po. Ano po kaya ang nasa isip ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit po papalitan niyang lahat? Mukhang nag-uusap na po ang magkapatid at na-advisean po at nakikinig na po siguro sa ate. Kaya ito nakapag-desisyon ng medyo maganda-ganda. At sana naman po yung ipapalit ay talagang magserbisyo
At sana naman po yung mga itinatalaga o itatalaga niyang bago ay magserbisyo po talaga sa bayan, hindi po sa pansariling interes lamang. Di ba mga kababayan? Ito maganda to. Sino-sino po kayang ipapalit dyan? Tingnan po natin. So, ibig sabihin yan, mukhang nanganganib na po. Yung speaker, nanganganib po. Yung Senate President, naku po. Yung DOJ Secretary, naku po. Nung DILG Secretary, naku po. Si Ate Claire, naku po. Naku po, naku po. Si Bersame, naku po. Mukhang mapapalitan silang lahat ngayon. Dahil yan po ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mag-resign na o nanawagan na siya na magre-resign na silang lahat. Dahil magbago o baguhin na po niya ang kanyang administrasyon. Dahil po daw yan sa taong bayan. At sana naman po ay maipalit dyan sa mga posisyon na yan ay yung talagang matitino at para sa bansa at sa taong bayan. Hindi yung pagdating dyan ay tahol ng tahol kagaya ng isa ni ate dyan. Kagaya ng isang ate dyan na wala nang ginawa kundi tumahol ng tumahol ng tumahol. Diba mga kababayan? Kaya abang-abangan po natin ang mangyayari dito. At sana mapauwi po nila si Pangulong Bongbong Marcos. At sana ito na nga po yung daan na mapauwi si Pangulong President Rodrigo Duterte. Sana ito na po. Dahil pagka mapauwi po nila si Pangulong Rodrigo Duterte, baka tatanggapin po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto na niya makipagkaibigan ulit sa mga Duterte o makipagbati sa mga Duterte. Baka may pag-asa, pero kapag hindi po niya mapapauwi yan si Pangulong Rodrigo Duterte ay malabo po sa sabaw ng pusit yan. Magkakasundo sila ulit dahil yan po dapat ang unang gagawin para mapagbigyan siya ng pamilyang Duterte. Pero siguro unang hakbang na ito. Unang hakbang na ito sa pagbabago na sinasabi niya. At sana nga lang hindi po budol din ang mangyayaring sa ganito. Baka mamaya ang ipapalit ganon din ay wala ring mangyayari. Wala rin. Wala po talagang mangyayari kung ipapalit ganon-ganon din po ang mga style. Kaya dapat ang ipapalit yung talagang magugustuhan din ng taong bayan. Yung fair ba? Hindi yung may pabor-pabor, patas ang lahat, di ba? Kaya siguro ngayon nakikita niya na mukhang dadami na ang kakampi ni VP Sara Duterte. Dadami na po talaga ang kumakampi kay VP Sara Duterte. Lumalakas na po ang mga Duterte ulit. Ito na po yung pagbangon at pagtayo ng pamilyang Duterte na naapi. Ito na po. Si VP Sara Duterte, hindi po nila yan mapapaalis sa pwesto. Hindi po yan. Marami pong mga senador dyan na hindi papayag na magkagulo ang bansa natin. Subaga, magkawatak-watak. Dahil lang po papaalisin si VP Sara Duterte. Dahil alam naman po nila na grabe po ang suporta ng taong bayan kay VP Sara Duterte. At sa pamilyang Duterte. Alam po na mga opisyal natin yan. Yung mga senador. Alam po nila yan. Kaya iniiwasan din po nila yan na magkahati-hati ang bansa natin. Dahil siyempre marami tayong hindi papayag na maalis si VP Sara Duterte. Dahil binuto natin yan, dapat walang sinumang makapag-alis dyan sa pwesto. Dahil 31 million ang bumuto dyan. Napakarami. Kaya hindi nila basta-basta mapaalisan. At hindi po talaga nila mapapaalis VP Sara Duterte. At saka ito na po mga kababayan. May isang babae na po nagsasalita na baka tatakbo siya pagkapangulo sa bansa natin. Walang iba kundi si Risa Hontiveros. Nagsalita na po na open daw po siya na tatakbo bilang pangulo ng bansa natin. Ayan na po. Ito yung grupo na gustong-gusto pabagsakin ang mga Duterte dahil alam po nila na ang mga Duterte o si VP Sara Duterte ay mahigpit nilang makakalaban kapag hindi nila mapapatalo o hindi nila mapapaalis sa pwesto o hindi nila matalo sa impeachment. Sila itong talagang gigil na gigil kapag bagsakin ang mga Duterte. Di alam po nila kapag may Duterte, hindi sila mananalo.
hindi sila mananalo sa pagkapangulo. Yan, nagpapahiwatig, nagsasabi na po si Risa Hontiveros na open daw siya, bukas daw siya na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Ayan na mga kababayan, lumabas na talaga ang kulay o talagang plano. Kasi noon pa man yan, may video yan na interview ni Karen Davila ba yun, na matagal na po daw silang naghahanda at nagpapalakas para sa 2028 presidential election. May interview po siya rin, may na-upload nga akong video niyan na nagpa-interview sa 2022 pa lang po ata. Nagpapalakas na po daw sila para sa presidential election sa 2028. Biruin mo yan, napakalayo pa po yung 2028 pero ang ginagawang trabaho, nagpapalakas sa kanilang grupo para sa presidential election sa 2028. Napakalayo pa nun. Biruin mo yan. Kaya siguro yung ginagawa nila ngayon, gusto nila mapabagsak si VP Sara Duterte. Si Dilima, gigil na gigil yan. Si Trillanes, gigil na gigil yan. Si Hontiveros, gigil na gigil yan na mapaalis VP Sara Duterte at ma-impeach. Para pag na-impeach si VP Sara Duterte ay hindi na makakatakbo sa 2028 presidential election. At yan na po ang pagkakataon na sila ay aangat dahil wala na silang makakalaban na talagang makakatalo sa kanila. Dahil ang gagawin naman niyan pagkadating sa mga rallies nila, kampanya nila, magdadala po ng maraming artista yan. Maghahakot ng artista yan. Yan po ang style nila. Artista po ang hahakutin mga yan. Iharap yan para maraming tao, di ba? Ganyan po ang ginawa nila dati, di ba? Artista lang ang katapat. Yan po. Pero ngayon nagsalita siya, di ba? Lumabas din po talaga ang mga balak, di ba? Kaya gigil sila na pabagsakin ang mga Duterte. Pero ngayon, baka lang mga kababayan pero ano ito, 50-50 na po ito. Magkakasundo ulit ang Duterte at Marcos. Isa lang po ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Malamang pag napauwi niyan, magkakasundo ulit ang dalawa yan dahil nakikita din nila ngayon na itong kalaban sa kabila ay nag-uumpisa ng bumuo o nagpapalakas na para sa 2028 presidential election. Dahil alam naman po natin kapag sa kabila ang magiging Pangulo, malamang si Pangulong Bongbong Marcos ay sigurado hahabulin din nila yan. Ewan ko ba kung ano pong nakain nito ni Pangulong Bongbong Marcos at kung sino pa yung taong tumulong sa kanila, yan pa ang iniwanan nila sa ere. Kung sino pa yung mga Duterte na tumulong sa kanila, iniwanan po niya sa ere. Yung mga tao na hindi tumulong sa kanya, yun pa ang pinapakinggan niya. Kaya yan ngayon, di ba? So ngayon nakikita niya na hindi talaga kaya ang mga Duterte pabagsakin as dumadami na ngayong kalyado o mga kakampi ni VP Sara Duterte. Nakapag-isip-isip na. Siguro nakausap nga siguro ng ate niya, baka nakapag-usap na sila ng masinsinan na mali yung ginagawa mo. Yung sinong tao o pamilyang tumulong sa'yo, yun pa ang iniwan mo sa ere. Hindi ka manuluklok dyan sa pwesto mo kung wala itong pamilya ito, kung wala si VP Sara Duterte, kung wala ang Duterte. Tapos ngayon, iniwan mo sa ere. Hinabayaan mong iniipit ng ibang tao. Hinayaan mong api-apihin. Di ba? Yan lang ang sa totoo lang mga kababayan. Ang totoo po talagang makakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon, si VP Sara lang po ang totoo makakatulong. Dahil si VP Sara Duterte ay wala pong balak yan na agawin sa kanya yung pwesto. Dahil si VP Sara Duterte nga ang tumulong para maluklok sila sa pwesto at ba't naman niya aagawin, di ba? Hindi siya na lang sana ang tumakbo noon. Kung may ganung pag-ugali, wala pong pag-uugali si VP Sara Duterte. Kusa po niyan o tulong po talaga niyan dahil kinausap siya ng ate. Di ba? Tapos, aagawin niya. Yung mga nagsasabi na aagawin daw ni VP Sara Duterte, yung pwesto ni President Marcos, kalukuhan po yun. Hindi po yun totoo. Gawang kwento lang nila po yun para mag-away si Pangulong Bongbong Marcos at saka si VP Sara Duterte. Dahil ang
makikinabang yung kabila, yung mga kalaban na makikinabang kapag mag-aaway ng tuluyan yung dalawa, Marcos at Duterte. Sila ang makikinabang dahil mahati po ang suporta ng Duterte at Marcos. Kasi pag nagsasama ang dalawa, hindi po matatalo ng mga kalaban. Wala pong panalo yung mga kalaban kapag magsasama ang Marcos at Duterte. Kaya pilit nilang bubuwagin. Paano naman ngayon? Medyo natauhan na si BBM. Natauhan na, medyo nakausap na siguro ng masinsina ng ate. Kaya ganyan, nakapag-isip-isip ng maganda. Di ba? Biruin mo, kung sino yung tumulong sa iyo na maluklok ka, kung sino yung tumulong na mailibing yung tatay mo, yun pa ang iniwan mo. Yun pang iniwan mo sa iri. Kailangan ng tulong mo na ginigipit ng mga sino-sino dyan, pinabayaan mo, di ba? Tapos ngayon, may 3 taon pa, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Pero ang sabi nga ni Atty. Panilo na baka matanggap yung sinasabi niya magkipag-ibigan ulit sa mga Duterte, gawin mo muna pauwiin si Pangulong President Rodrigo Duterte sa Pilipinas para matanggap ng pamilyang Duterte. Kasi pag hindi niya mapapauwi yan si Tatay Diggs, walang mangyayari sa sinasabi na magkipag-ibigan sa mga Duterte ulit. Walang mangyayari dyan. Kaya siguro sana ito na yun. Sana lang. Ito na yun. Yung pagpapalit niya ngayon sa lahat ng mga kabinete na kanyang nasasakupan ngayon. Babaguhin niya ang kanyang administrasyon. Yan. Kaya yung medyo dakdak ng dakdak dyan, nako, baka damay po kayo. Baka damay po kayo ate. Ate Claire, baka madadamay po kayo. Abang-abangan po namin. Abang-abangan po namin dahil lahat daw sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, all cabinets, 'di ba? Cabinets member, magpasa na kayo ng courtesy resignation. Yan po, abangan po natin mga kaibigan kung ano po ang kahinatnan sa panawagan nito, kung sino-sino po talaga ang maalis sa pwesto sa mga sekretary o cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos at sino yung ipapalit. Sana ipapalit nga mga matitino para maging maganda po ang bansa natin. At sana yung panawagan niya na makipagkaibigan sa mga Duterte, sana mangyari yun. At para maging maayos ang takbo ng bansa natin. Maging maayos kasi wala na pong away-away dyan. Yung kabila, wala yan. Walang magagawa yung kabila kapag magsama yung dalawa. Pero kapag hindi, kung bodol pa rin ang gagawin, lalala lang to. Baka mapaaga ang upo ni VP Sara Duterte bilang Pangulo. Yan po mga kababayan. So yun lang po mga kababayan. Huwag sana kalimutan mag-like at paki-comment po kung ano po ang nasa isip nyo sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na pinagpapasa na po niya ng courtesy resignation ang kanyang lahat na secretaries. Lahat magpapalit po siya. Ano po bang masasabi nyo dito? Ito na po ba yung umpisa na magkabati sila ni Pangulong President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte at ni President Bongbong Marcos? Ito na ba yung pagbabati ng Marcos at Duterte? Sana nga lang, pero una muna, gagawin niya muna, pauwiin si Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa at baka mangyari pa yan. So yun mga kababayan, i-comment nyo po sa baba at ingat po kayong mga kababayan, sulit po tayo.